pasto, bibigyan kayo ng kakaperanggot na bigas, na asukal, na kape. Then papalakpakan nyo. Magandang araw mga kaibigan. Tuloy-tuloy yung mga mabibigat na expose ni Maharlika. May kinalaman dito sa administrasyong Marcos, mga kaibigan. And dito sa kanyang vlog, talagang marin niyang pinapatamaan itong asawa ng presidenteng si Ferdinand Marcos Jr., mga kaibigan, na kung saan ayon sa kanya ang nagpapatakbo ng gobyerno ng sambayanang Pilipinas, sambayanang Pilipino, ay hindi ang mismong hinihalal na presidente, kundi ang nagpapatakbo ay ang kanyang tinatawag na babaeng ahas sa Malacanang, na kung saan itong asawa ng presidente na kung saan tinatawag bilang First Lady. So dito mga kaibigan, napakabigat na mga ang kanyang mabibigat na akusasyon sa gobyernong Marcos, kung saan una niyang binanatan ang ating presidente na gumagamit ng pulburon, mga idol. At itong asawa ng ating presidente ay tinawag niyang babaeng ahas dahil na rin sa siya kamo ang nagpapatakbo ng gobyerno ng Pilipinas at hindi ang mismong inihalal ng mamamayang Pilipino. So, itong ating mga reaction videos, mga kaibigan, may kinalaman sa mga kaganapan dito sa ating bansang Pilipinas, kung saan kaliwat kanan ang nagaganap na kaguluhan sa ating bansa, kung saan ayon sa mga naririnig natin na nagsibalikan na yung droga sa ating bansa dahil nga sa walang matibay na pronouncement ang ating gobyernong ito. At nakikita naman ang panggigipit ng gobyernong ito sa mga mamamahayag. And titingnan natin, mga kaibigan, kung ano ang kahihinatnan ng rehiming ito, na kung saan marami ang tumutuligsa sa kanyang pamamalakad bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya't napakatapang ng ating kababayang si Maharlika upang isiwalat ang mga nagaganap, katiwaliang nagaganap sa bansang ito under Marcos administration, mga idol. So lumalabas na masyadong nag-aambisyon ang mga kamag-anak incorporated na mailuklok sa matataas na posisyon at makapasok sa gobyerno at makahawak ng mataas na posisyon. And aside from that, mga idol, ang ating DOJ Secretary Remulla ay 3 linggo na raw na nakaratay sa... So dapat bilang presidente at siya ang may tinatawag na appointing powers sa secretary ng DOJ, mga idol, mayroon siyang pronouncement kung kumusta na yung kalusugan ni Secretary Remulla, kung siya ba ay may capability pa at gagaling pa upang magsilbi sa sambayan ng Pilipinas.
So narito mga idol, pakinggan natin yung mga banat ni Madam Maharlika sa kanyang vlog na binigyan natin ng opinion sa ating EPC Vlog Product. Ayop ka. Ayun, mga palangga. Doon sa ating expose ngayon, ay natataranta si Lisa Smugs. Hinahanap niya nga na ngayon kung sino ang may hawak ng video at bibilin niya. Yan ang nakarating sa atin ngayon. Hinahanap niya ngayon kung sino ang may hawak ng video ng pulburon. Dahil bibilin niya. So sorry ka na lang. Nakakalat na yan. At I don't think na ang may hawak niyan ay ipapagbili niya. Mga kababayan, sobra na ang Marcos administration na ito. Kailangan nyo ng kalusin. Dapat, bago itong taong 2024, ilulubog na natin sila lahat. Kaya yung may mga hawak ng mas malupit na alas, ako ay naging kasangkapan lamang ng tadhana. Naging kasangkapan lang ninyo. Nasa Amerika, kung wala akong tutuusin, wala akong kinalaman, di ba? Kung hindi nag-forward sa atin ang mga impormasyon kung gaano kahayop ang ginagawa ng gobyernong ito, wala akong malalaman. Ginamit ako ng tadhana. Naging instrumento ako para sabihin sa taong bayan. At I challenge you also, yung may mga hawak ng alas, you speak up. Now na, mag-speak up na kayo. Dahil binababoy kayo ng isang hudas na babaeng ito, kasama si Kuting, syempre, na mandurobo. Diba? Remember yung kanyang, actually, recently ko lang pinanood yung interview niya na nag-post, kinukwento ni Roy ng Bagong Lipunan, na binablog niya yan, na nung panahon na nasa New York sila ay pumuslit siya doon sa Miss Saigon. Wala silang ticket, nag-arte siya. Nag-arte si Lisa Smugs. Nagkipag-away doon at bilib na bilib si Kuting doon, di ba? Na nakakuha sila ng ticket. Doon pa lang, actually ko napanood during the campaign eh. Si Roy ang sa akin nun. But anyway, doon pa lang na itong hayop na to, illegal talaga ang ginagawa. Illegal ang kanyang gawain. Na kaya niyang pumuslit, makipag-away. Imagine mo makipag-away kahit wala siyang ticket para makuha niya yung gusto niya. Kaya ganito kahayop itong First Lady ahas ninyo. Kung sa ticket lang ay kaya niyang pumuslit, magkano lang ang ticket pag bumili ka ng mga concert na yan? How much more yung bilyon na hawak na nila? Nasa control ni Kuting. Isang stroke lang, okay? Isang perma lang ay makukuha na nila ang bilyon yung pera. At you, people, lalo na sa kaming mga ordinaryong tao, kaming walang kapangyarihan, di ba? Wala naman kaming kapangyarihan para i-counter itong mga ito eh. I mean, in terms of legalities, filing a case, impeachment or whatever, ipakita sa taong bayan, kayo yung nakapwesto. Di ba? Kayo yung nandiyan, kayo yung may power. Kami mga taong bayan, susunod na lang kami kapag inumpisahan nyo dyan sa Pilipinas ang laban. Actually, inumpisahan ko na nga eh. Wala na nga kayong kahirap-hirap. Dati naduwag pa nga kayo, di ba? Hindi ko naman sinabi na duwag yung iba. Pero ang iba sa inyo nag-aantay ng tamang panahon. Tapos sinimulan ko na, 1 taon na akong nag-iingay dito. Sabi ko nga, 1, 2, 3, 4 na tao at ang mga palangga kong mga nanonood sa akin ang naging kakampi ko sa katotohanan. And now, worldwide, even the pink lang ones na sinasabi natin na, ganito, ganyan, kasama na natin sila. Even, anong kulay, even yung mga katulad nating mga pula, na dating pula na binudol, sama-sama na tayo. So, ito mga kababayan, ang ginagawa ni Lisa Smugs, naghahanap siya ngayon ng manggugurgol sa ating lahat. Even yung mga nagpo-post dyan, mga nagko-comment, especially yung mga lagi kong kasama, mga palangga, na lagi kong, kasama at na-associate sa akin. Sinususog ng mga putang inang to. Ganon sila kapikon na pikon dahil kung walang weight, walang bearing itong pinagsasabi ko, iba-brush off lang nila to. Pero dahil pinag-uusapan na tayo ng mga Pilipino sa buong mundo, yung ating ini-expose dito. Kaya naman naghahanap si Lisa Smugs ng mga taong
mababayaran niya para gurgurin ako, gurgurin kayo. Diyan sa gobyerno, yung mga puting ahas ko, minaman-mana na kayo lahat. Kaya talagang dobleng ingat tayo, pero hindi naman tayo dapat mag-iingat eh. Dapat tayo ang maggugurgo sa kanila. Ilagay natin sila sa kumunoy. Sila ang nag-traitor, sila ang nagbudas sa pera ng bayan. Diba? Lahat ngayon, mainstream media. Nakita nyo ba? Hindi ba napapansin yung Pilipinas kung ano nangyayari dyan? Josephine, thank you. You're there. So, ito po ang malupit ngayon. Ang target nila ngayon, 2024, hindi para palaguin ang Pilipinas. Ang target nila, tatargetin tayo lahat. Lahat ng magsalita against sa gobyernong ito. Sa Pilipinas man o sa abroad, tatargetin nila lahat. Ito po ang project ni Lisa Smugs ngayong 2024. Na dapat manahimik na si Maharlika, manahimik na lahat para wala na mag-o-oppose sa kanila. Kaya nga nananawagan ako sa may hawak ng video, ilabas nyo na yan. Huwag nyo nang patagalin kasi excited na ang lahat. Diba? At katuwang dyan, okay? Magkakatuwang silang lahat dyan. Lahat ng mga in-appoint ni Lisa Smugs. Nakita nyo lahat sa kanya lumalapit dahil siya ang nag-a-appoint ng mga sanggano. Siya ang nag-a-appoint na may record ng pagnanakaw. Si Lisa ang nag-a-appoint ng mga corrupt sa Bureau of Corrections, Bureau of Customs. Lahat ng ahensya, hawak niya. Ganito kalupit ang bayan ninyo. Tapos sasabihin nyo, you are proud Filipino. Paano ka magiging proud kung itong bulinggit na butod-mudlo ang nagpapatakbong hinayupak na yan na basura yan. Kaya ibasura nyo ulit. Diba? Basura yung babaeng yan. Isang dugyot. Tingnan mo yung tsura niya. Diba? Dugyot to the highest level at lalong dinudugyot ang ating ang ating bayan, mga palangga. Ngayon, Wing Chan, thank you so much. Delikado. Meron ng tambaluslos, oh. Alright? May tambaluslos na pangalan. Alright. Okay, sabi ni Eddie, ano ba yan? Bakit dyan ka sa US tapos paggalawin mo ang mga Pilipino, dapat doon ka rin mag-lead sa kanila. Tanga! Hindi mo ginagamit ang utak mo. Imagine mo, nasa Amerika na ako, dito na ako nakatira, dito yung pamilya ko. Nagsasalita ako para sa iyo. Okay, para sa Pilipino. Okay, bakit mo ako pa uuwiin? Doon ba ako nakatira? Oh, nandoon ba ang buhay ko? Nandito ang buhay ko, nandito ang karir ko. Diba? Yung mga katulad nyo, katulad mo. Alright? Kaya lumulubog ang bayan, nananahimik lang kayo at tatango-tango lang kayo kahit binababoy na kayo ng gobyerno ninyo. Lalo na namumuno sa inyo. Diba? Yan ang problema sa bansa. Yan ang problema sa Pilipinas. Na mabigyan lang kayo ng 2 kilong bigas, 1 latang sardinas, tumatango, nagbabaw na kayo sa mga politiko. Kasalanan nyo rin eh. Alright, mga idol, mag-iwan ng opinion at komento sa baba. Subscribe na rin mga idol ang YouTube channel ni Madam Maharlika at ang EPC Vlog Production. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating YouTube channel at Merry Christmas and Happy New Year to one and all.